Bay, meron na palang formal na resolution na ipinail si Senator Robin Padilla. Resolution number 100. Tama ba? Ha? Alam niyo kung anong purpose ng kanyang resolution? Mm, mm, Para ipatawag ang National Telecommunication. mm. Ha? Dahil bakit daw indefinite ang pagsuspindi sa SMNI, yung network na pag-aari ni Kibuloy. O kita mo, yung galaw ni Robin Padilla. Oh, ha? Although karapatan niya yan dahil senador. O, di 8 ba? minutes yan, 8 Pero minutes. Tingnan nyo, 8 minutes yan, ha? Orasan nyo yan, 8 minutes. hindi yata alam ni Robin Padilla kung ano ang kapangyarihan ng National Telecommunication Mm. na magsuspindi ng radio, TV station kapag ito'y may mga violation. Di ba? Yan ang pinupunto niya. Kita mo kung gaano rin to ka walang alam. Walang alam eh. Bakit to kanyo? Oh, sabi niya, 'di ba, kapangyarihan naman ng NTC 'yan. Oh, na magsuspende. Oh, hindi niya alam 'yon. Ganyan, 'di ba? Mga ganyan-ganyan pa siya. Oh, hindi niya alam. Paano 'yan? Meron nung batayan ho ang sinasabi ni Padilla, ni Senator Padilla, na ano ho, na merong limitasyon lang ang suspension. Yan ang hindi mo alam. Daldal ka ng daldal, nagmumukha ka tuloy tanga dahil sa mga, katangahan yan. Diba? Yan ang mahirap sa'yo, Mike Abe, basta makahirit ka lang kasi bitterness to the max ka kay Kibuloy eh. Kaya tuloy ganyan eh. Hindi pala alam ni Padilla kung bakit indefinite ang pagkakasuspende. Hindi alam kung kailan babawiin. So, gustong malaman. Pero ito lang po, Senador Padilla, baka hindi mo alam. Fake news daw po ang SMNI. Nagpapakalat Basihan niya, fake news daw po. Sino nagsabing fake news? Si Romualdez. Napatunayan ho ba ng korte na fake news siya? Hindi. Hindi mo rin alam. Yun ang problema sa'yo. Di ba? Ayan, Republic 11659. Pinost pa ni Diego Latigo. Para sa kaalaman mo, Mike Abe, para hindi ka magmukhang tanga. Ha? Republic Act 11659. Kailangan may limitasyon ang suspension, 30 days lang. Naku. Mike Abe, pinaiiral mo na naman yung mo, ha? Yung mahina mong kokote, wag ganyan. daw ng fake news at higit sa lahat, naninira daw sa gobyerno na puro walang basihan o fake news. Diyan nag-umpisa yan sa Congress. Nung banata nila si Speaker Martin Romualdez at yung iba pa. Doon nag-umpisa yun eh. Kaya sila sinuspindi. Indefinite. At na-discover pa na merong isang radio station kahit suspendido na sila, nag-program pa. Naghimpapawid pa. Kaya sinuspindi. Indefinite. So, patong-patong ay violation. Pero tama lang ito. Abangan din natin. Kasi pag dumating ang commissioner at mga abogado ng National Telecommunication, baka ito si Robin Padilla malecturan ng NTC kung ano ang kailang kapangyarihan at ano ang mga batas na may iral. Kaya sa isang banda, abangan na rin natin kung ano magagawa nitong resolution na ito ni Robin Padilla. Yun na yun. So, alam naman natin si Robin Padilla ay mayroong malaking utang na loob kay Kibuloy. Inaamin naman niya. Ayaw nga niyang maaresto si Kibuloy. Ayaw niyang maimbitahan sa Senado si Kibuloy. So ngayon, ang kanyang iimbestigahan at iimbitahan ay ang gobyerno through National Telecommunication Office of the President. Ayan. At dahil dyan, ang aking pong analysis at opinion, ay talagang ayaw nilang galawin. Yung tapos na sa third and final reading sa Kongreso bago nag-recess. Ng Holy Week, bago nag-recess ng Holy Week, na Tapos na yung punto niya, pinapahaba na lang niya. Para umabot ng 8 minutes. pagkansila sa prangkisa ng SMNI. Di ba? 9710 yung proposed bill at inaproba ng Congress. 284 congressman yata ang bumoto ron na pumabor na kansilahin dahil nga sa fake news ang SMNI. Nasa Senado na yan. Dapat galawin ng Senado yan. Dapat pag-usapan sa Senado. Pero ngayon ang lumalabas, iba ang galaw ni Padilla. Ang gusto niya, Ulit-ulit, paulit-ulit. Ano to? Paulit-ulit?
ay imbestigahan kung bakit sinuspende. Hindi niya tinatapik o pinag-uusapan kung ano ang kailang gagawin doon sa proposed bill ng Congress na tapos na for revocation. O, kita nyo? Kaya kaabang-abang, lutang na lutang dito, talagang kampihan, parang ganon. Okay? Yan ang galaw ng isa sa mga senador na identify kay Kibuloy at Yan na. sa Ay, sorry. 351 Patulina na. Rosa, yung mag-ina na Bilyar o kaya ito si Amy. O yan. More or less. Baka yan yung mga senador na tututol. Sinasabi ko baka, hindi ko pinangunahan. Baka yan yung tututol para sa revocation ng mga prangkisa ng SMNI. Kasi ngayon pa lang, hindi nga nila pinag-uusapan yan eh. Alam ba nyo, isang araw ay nag-press conference pa si Joel Villanueva, majority leader, na-topic ko na rin yata yun, ng Senado, ni hindi kasama sa priority. Hindi kasama sa agenda ng Senado sa kailang pagbabalik. Radyo at TV lang ang sakop nun. Tanga. Sabi nito, grabe naman, no? Social media platform di kasama. Eh, wag mo, hayaan nyo na magbakatanga siya. Ganun talaga. Yan tuloy, natanong to si Mike Abe. Asa na yung secret deal? Asa na? Oh. Akala ko ba may secret deal si Duterte? Ay, pambihira ka. Ikaw ang fake news. Mike Abe, akala ko ba may secret deal? Sinabi ng China, wala. Sabi mo, sabi ng China, meron. Oh. Mike Abe, fake news ka pala eh. Pambihira ka. Oo. Sabi mo, meron eh. Secret deal. Tapos ngayon, sabi ng China. Hindi, di ba tandaan nyo? Sinabi nito, sabi daw ng China may secret deal. Eh, biglang sumagot ang China, sabi wala naman secret deal. Oh. Sino kayo ng fake news? Oh. Eh, kayo ng Coming husga. April 29, kailang trabaho, natalakayin yung proposed bill ng Congress tungkol sa pag-revoke ng yan na tapos na sa kanila at dapat nasa Senado. So, Naku. hindi priority. So, ayan, kita nyo. Lutang at nakikita natin ang mga senador na pumapabor sa may-ari ng network. So, yan ho yung kaabang-abang. At dahil dyan, muli ko hong ipinapaalala sa iyo, mag-i-eleksyon naman tayo sa 2025 at 20... Sabi, hirap na hirap siyang pahabain, no? Ano na ba ngayon? 4 minutes and 5 minutes pala. Saktong 5 minutes na. Oh. 3 minuto pa. Mahirapan ka niyan. Paano mo ipahabain yan? Oh. 2028, tandaan natin ang mga pangalan ng mga taong ito. Kayo nang bahala kung ano yung gagawin. Oo, Kung tatandaan susuportahan talaga niya, namin. baka maging senador. Ay, talagang tatandaan namin ang pangalan ni Senator Padilla. Iaangat namin yan Vice President o di kaya Presidente. May bayag eh. Ayaw na namin siya walang bayag. Ulit niya mga yan. Kung hindi niyo susuportahan dahil sa kailang mga performance ngayon, edi nasa inyo yan. Malaya po kayo dahil ang trabaho ko lang naman ay magbigay ng impormasyon. Pero Alam na namin yan, paulit-ulit pa para humaba lang yung kwento niya. Eh. Ang bihira. ang pagpapasya pagdating sa eleksyon, nire-respeto ko yan. Exclusive sa mga botanteng Pilipino. Registered voters ang merong eksklusibo na karapatan kung ano ang kanyang gagawin during election day. Ayaw kong ma-influensyahan sila. Ang akin dito, paalaala lang. Ulitin ko, kung gusto nyo manatili, yung sa tingin ninyo ay alanganing mga senador, nasa inyo yan. Kung gusto naman rin po ninyong tanggalin ng mga yan sa Senado, o edi nasa inyo rin pagdating ng halalan. Ayan, okay? So, ayan po yung galaw. O, any comment, reaction, malaya po kayo. Itong issue pa rin ho, ako ano ba ito? Tapos na siya, kaya kailangan niya na magbasa ng mga comment. Oh. Wala pang 6 minutes. Oh, tapos na siya. Kailangan niya magbasa ng comment para humaba. Talaga? Totoo ba yan? Baka daw gamitin ni Kibuloy yung na human shield, gano'n? Yung mga member niya ng Kingdom of Jesus Christ. Grabe naman yun, no? Baka daw gamitin ni Kibuloy na human shield. Ang grabe yung topic mo, pantanga lang, ha? Baka daw gamitin, alam mo, eto ha, nanggaling ako kaganina dyan, ha? Papakita ko sa inyo. Hindi, ito, video ko. Hindi ko pa na-edit, pero papakita ko sa inyo. Para lang mo sa kaalaman mo ka.
yung mga tao diyan, alam nyo ba na nagtaka kasi kumain pag galing sa airport, kumain lang ako doon sa yung sa masarap na kainan nila, hinanap ko yung isang ano doon, server doon. Tapos di nandun ako, 'di ba? Tapos nakita ko may magtutugtugan. Tinanong ko, baka pwede yung dumaan tayo doon. Sabi ko, ano to, araw-araw? Sabi niya, oo, araw-araw yan. May nagpe-praise and worship diyan. Oh, ito, papakita ko sa inyo. Oh, oh. Mm. Kanina lang yan, oh. Yan daw yung gagawin niyang human shield. Hindi, totoo to. Alam mo, kanina nga sabi ko nga gusto ko ng mag-worship song, ano din doon, mag-praise and worship doon eh. Yan daw ang gagawing human shield. Wala naman siya dyan. Paano magiging human shield? Wala naman siya kibuloy sa kingdom. Si Banatbay nandun kanina. Pero wala si Kibuloy. Bihira ka naman, oo. Kasi ngayon daw, kasama siya ng mga member at saka yun, totoo ba yung private army? Bakit lumalabas sa mga social media na meron daw private army siya? O, tingnan mo, ikaw din, isa ka pang fake news eh. Isa pa itong fake news eh. Nakikita ko sa social media, oo. May private army si Kibuloy. Totoo ba to? Totoo ba to? Totoo ba to? Totoo ba to? Para lang talaga masabing hindi siya nagpapakalat ng tanong, nagpapakalat ng fake news, tinatanong niya. Totoo ba to? Totoo ba to? Totoo ba to? May kumakalat din. Paano ba yon? May kumakalat din eh, Mike Abe, na bayaran ka eh. Totoo ba yun? 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 Ako, nagtatanong lang ha. Nagtatanong lang ako ha. Kasi kung ikaw, sinasabi mo, nagtatanong ka lang na totoo ba may private army? Tanong ko sa'yo, totoo ba na bayaran ka din daw? Kasi may nababasa ako, may napapanood ako eh. Sabi, totoo ba yun? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako kung totoo yun. Ako hindi totoo, okay lang. Ako nagtatanong lang din ako. Para lang humaba, talagang sasalsalin niya yung balita. Oh. Wow. Wow. Wow! Totoo ba yun? Wow. Wow. Totoo ba yun? Bayaran ka din? Sabi? Wow, ah. Wow. Wow. Ginagaya lang kita, ha? Wow. Na hindi lang mga member daw yung private army. Meron daw membro ng pulis sa Davao. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Mabigat. Parang gago lang. Ang inang pagbablog to. Parang gago lang. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Wow, ah. May mga pulis din daw, ha? Wow. Nakikita nyo na? Is this the kind of journalist na sinasabi niyong professional? Na 30 years daw? Totoo ba yun? Wow. Meron na mga kapulisan din daw? Wow, ah. Wow. Pag ako talaga makakita ng pulis mamaya dyan sa, kingdom na yan, tatanungin ko talaga, kakausapin ko, totoo ba? Private army ka daw? Wow, wow, wow. Hayop. Yan, ha? Yung ba dahilan kung bakit hindi ma-penetrate hindi makapasok sa mga dapat nilang pasukin itong NBI at saka pulis? Hindi makapasok. Hindi ka nanonood ng balita. Palabas-pasok nga sila dyan eh. Mike Abe, what's the real deal? Are you really bitter? Ganun ka na ka-bitter talaga? Sobra ka na bang bitter kay Pastor Kim? Sasabihin mo hindi makapasok? Ilabas-pasok ng mga pulis at sa mga, di ba ilang beses hinalughog yan? Ang NBI at saka ng pulis yung mga pagmamayari ni Kibul. Ito sasabihin mo hindi makapasok? Wow! Tapos, para hindi ka makasuhan, patanong ano mo? Wow, ah. Wow. Wow. Pag-i-issue ng 3 warrant, 2 warrant of arrest,
sa Regional Trial Court ng isa sa Regional Trial Court ng Pasig, Wow. yung isa ay sa Davao City, RTC, at yung isa ay warrant of arrest galing sa Senado. Yung ba yung dahilan? No? Kaya nga, ang tatanong lang tayo, totoo ba na yung mayroon siyang private army? Oh, ako rin, nagtatanong lang din ako, totoo ba yung mga nababasa ko? Nabayaran ka daw? Hindi, totoo ba yun? Kaya ka bumaligtad ng todo-todo kasi bayaran ka daw? Di umano? At yan ay tinatanong ko lang. Tanong lang naman po yun, ha? Wow, wow.